So ito ang ating Insta360 One X2 na camera. For this episode, magfo-focus tayo sa negative sides ng pagkakaroon ng isang 360 camera kumpara kapag GoPro or Action Cam 4 ang gamit mo. Pero bago natin tuluyan light-lightin tong camera na to, uunahan ko na kayo. Ang Insta360 ay isa sa mga pinakamagandang camera na meron sa motovlogging. Hindi lang pang motovlog, kahit anong action camera, isa to sa pinakamaganda. Pero syempre, sa bawat pros, meron yan cons. At yun yung gusto kong talakayin. Kaya tara, isa-isahin na natin. Isa pa pala, bago natin ituloy yung video, gusto ko lang sabihin na ang gamit natin ngayon ay One X2 lang. So medyo outdated na to kasi meron ng One X3 at meron ng kakalabas pa lang na One X4. At ang One X4 model na to ay nagsushoot na ng 8K 30fps. Ibig sabihin, both lenses, magkabilaan, tag 4K na siya. Hindi katulad nito, 5.7K lang yung kabuuan ng 360 video niya. But again, kahit One X2 man yung nire-review natin, ang i-focus naman natin ay ang paggamit ng isang 360 camera. Hindi kung bakit mas maganda ang One X2, One X3, or One X4. Hindi yun ang i-focus natin. So unahin na natin ang itsura ng camera kapag meron ng microphone. So ito yung pinaka-body. Dito meron siyang Type-C, natanggalable naman yung cover, hihilain mo lang. At meron tayong Insta360 na adapter. Alam ko peke lang to sa Lazada ko lang binili. So plus 1 yun. So isaksak lang siya dito. Pag narinig nyo na yung click, naka-lock in place na yan. At pwede natin isaksak yung mic. So gusto ko lang ipakita to para bago nyo ilagay sa helmet nyo. At mamaya kapag nire-review na natin sa daan, may imagine nyo rin kung bakit nagiging bulky siya pag ginamit sa helmet. So we have two options. Meron yung Type-C microphone. Para sa akin, mas maganda na Type-C ang gamitin kasi pababa lang siya. Hindi siya makakastorbo. Lazada Gaming lang to. Ito naman, naka-elbow, yung 3.5 natin. So kapag nilagay mo siya dito, mas lumalapad na yung mahaba na Insta360 natin. Kaya mas marami na siyang kinakain na space. Ngayon, bago natin ilabas ang Insta360 camera at i-mount sa helmet natin para subukan, gusto ko lang ipakita kasi meron pa akong sample files dito kung ano pa yung isa sa mga hindi ko gusto kapag Insta360 ang gamit natin na camera. At yun ay ang pagiging sobrang hassle niya, parang times 2 or times 3 kapag mag-e-edit ka at gagawa ka na ng vlog mo. So ito, pakita ko sa inyo. Kita nyo tong mga files na to na parang purple. Yan ang mga file na kinecreate ng Insta360 kapag naka 360 view ka sa camera nila. .insv. At ito naman, yung kapag one lens lang yung gamit mo. Diretso ka na ng video kasi isang side lang naman yung makukunan harap o likod lang. So ito pwede mo i-double click. Ito, ma-access mo lang siya gamit yung application ng Insta360. So ito pakita ko sa inyo, double click lang, tapos ma-review mo na. Hindi ko alam kung bakit ganyan ang itsura. Tapos ito naman mga .insv, open mo pa sa file nila. Ito yung kuha natin kanina kasi nakalabas na tayo. Tapos dito, ma-review mo na yung 360. Ngayon, bago ko malagay yung mga video na kinuha ko kanina, kailangan ko pa i-review yung isang buong 360 na clip. Tapos titingnan ko pa harap, likod, kaliwa, kanan. So for me, hassle kasi yun. Bago pa tayo makakuha ng .mp4 na video file na talaga, parang may processing at saka pag-export pa tayong gagawin. Pero kung hindi naman kayo nababother sa mga ganong proseso, then I guess, okay sa inyo yung 360. So meron pa akong na-discover. Ngayon ko lang din nalaman to. Kapag one lens lang pala yung gamit mo, tapos 1440p yung view mo, kapag pinasok mo siya sa application ng Insta360, namumove pa rin pala siya ng konti. So parang medyo makakapili ka pa rin ng angle. Although sobrang konti lang, tingnan nyo. Play. Ayun o, may up and down din. So kaya pala kanina bilog yung lumabas nung dinouble click natin yung file. So ngayon, kung ganito pala, kailangan din i-process yung one lens doon sa application ng Insta360, di mas mahirap nga talaga at saka mas hassle talaga kapag gamit mo itong camera. Although overall tingin ko okay pa rin naman at maganda pa rin. Siguro as motovlogging camera na nakamount sa helmet, doon ko lang hindi makita na sobrang convenient niya gamitin Parang GoPro pa rin yung gagamitin ko. Pero kung secondary camera mo to tapos nandun lang siya doon sa handlebar para mag-selfie view ka, or siguro yung mga b-roll na kuha, tapos maganda yung view, gusto mo kuha lahat, ayun pwede. Pero for motovlogging camera na nasa helmet, ewan. Pero ito, tingnan na natin. At ito na nga magiging itsura ng ating motovlogging setup kapag ginamit natin ang Insta360 as our helmet camera. So kitang kita nyo naman, ang pinakauna nyong mapapansin ay yung haba ng camera ng Insta360. So ang pinakaunang problema nito at saka isa sa pinaka cons nya ay kapag yumuyuko tayo
at kapag tumitingin tayo sa baba. So tumatama na siya, kaya kung titingnan nyo mabuti, nakatilt yung Insta360 natin ng pataas konti. Buti na lang 360 camera siya at ma-adjust natin kapag ine-edit na natin na yung view pa rin niya ay nakatutok sa harap natin at hindi nakatingala. So ngayon tara, andar na muna tayo ng konti para ma-feel talaga natin kapag nagvo-vlog na tayo gamit itong camera sa ating helmet. Let's go. Okay, tumatama sa balikat ko yung camera. Isa sa mga napansin ko, kapag gamit ang Insta360, hindi rin ganoon kaganda ang audio. Not sure kung dahil yun sa microphone na gamit natin na tag 300 lang sa Lazada, o dahil hindi talaga maganda ang pag-capture ng Insta360 pagdating sa mga audio. Kasi dati sa GoPro, mumurahin lang naman yung mic na gamit ko, okay naman. So another pangit another pangit o hindi ko gusto kapag Insta360 ang gamit natin na pang motovlog, nawawala yung head movement. So ngayon nagfi-filter tayo sa traffic, so tingin tayo kaliwa, tingin tayo kanan. Pero kapag nasa editing na ng 360, ang alam ko laging diretso lang ang tingin nito. For me kasi kapag nagmo-motovlog, kasama yung head movement kasama yung paggalaw mo. Kasi syempre ang pinapanood ng mga tao, ikaw, or sa case nyo, ako. Kaya kung walang head movement, medyo sa akin bawas points yun. By the way, ang gamit nga pala nating view ay 360. So lahat ng nasa paligid natin, nakaka-capture natin yon. Obviously, ang isa sa maganda sa kanya, kapag may nangyari sa gilid mo, kahit hindi ka pa nakakalingon, makikita mo na yung footage na yon. Kunwari may nagbanggaan dito sa kanan natin, since naka 360 view nga siya, kita yon sa kanan natin. So ngayon subukan natin palitan na one lens lang ang gamit natin. Tingin ko naman kung meron sa inyong interested itry ang isang Insta360 na naka helmet mount, tingin ko ang gagamitin nyo yung one lens lang para mukha na rin siyang GoPro. So yun ang susubukan natin next. Palitan natin yung setting. Antay lang tayo na makagilid tayo kasi baka biglang mag-go. Now we are using one lens only dito sa ating Insta360 camera. So ang nakikita lang niya puro harap. Pwede rin natin siya ipalit ng puro likod lang, pero syempre katawan lang natin yun nandun. Ngayon ginagamit lang natin siya na parang isang normal action camera na katulad ng ating GoPro na harap lang ang nakikita. Pagandahan nito for me, meron na siyang head movement. So tingin ako kaliwa, tingin ako kanan, sumusunod yung camera natin, hindi yung lagi lang siya naka front view. So mas mukha siyang natural na pang motovlog for me. Although nung unang try ko pa lang dito, nung nag one lens ako, pansin ko agad na kahit 1440p ang nakalagay sa kanya, parang mas pangit pa nga siya sa 1080 Ewan ko pero parang hindi ganoon kaganda yung quality. Kaya meron din akong trust issues pagdating sa quality ng Insta360, sa totoo lang. At tulad ng sabi ko kanina, dahil sa haba ng camera na to, nagiging istorbo siya kapag yumuyuko tayo. Kanina naka 360 view tayo, pwede natin itutok sa harap or sa eye level pa rin natin yung view ng camera. Pero ngayon dahil naka one lenser na lang tayo, kailangan ko na siya ibaba para diretso ang tutok ng camera natin dahil naka helmet mount lang siya. Ngayon kapag yumuko ako katulad nito, mas malapit na siyang tumama. At isa naman sa mga advantages kapag one lens lang ang gamit mo, mas makakatipid ka sa memory. Kasi syempre kapag 360 ang gamit natin, lahat nakikita. So mas malaki ang kain nun sa memory card natin, nauubos agad. Pero kapag ganito, para lang siyang GoPro na 1440p ang resolution. So hataw tayo dito konti, tingnan natin. Kasi dati may footage na tayo ng GoPro dito. Ngayon, i-compare natin kapag Insta360 ang gamit.
So isa sa mga hindi nare-realize ng tao, kapag gamit mo ang Insta360 camera, dito kasi sa X2, ang max resolution niya ay 5.7 or 5.4K ata. Pero hindi ibig sabihin nun laging ganun na yung resolution mo kapag kumuha ka na ng footage, kasi madalas nahati lang siya. Kunwari 360 nga yung nakukuha mo all around, pero syempre kapag nag-focus ka kunwari sa harap or sa likod mo, nahahati siya. So hindi talaga 4K yung nakukuha mong quality. Yun ang pagkakaintindi ko. Kaya nga kahit itong one lens kapag ginamit natin, 1440 lang yung option niya eh. So di ba dapat may 4K kung 4K talaga. Maliwanag naman at 4K naman siya sa details. Pero sa totoo lang, kapag kinompare at saka tinitigan mo mabuti at kinompare mo kunwari dito sa GoPro natin, hindi siya mukhang 4K or hindi siya ganun kalinaw. Malinaw pero hindi ganun kalinaw. So tara, pagpalitan na natin, ibalik na natin ang action cam natin dito sa helmet. Tapos itong 360 ilagay na natin dito sa handlebar. Yan, ngayon na pagpalit na natin ang camera natin, kung isa ito sa mga view na gusto mo, kaya gusto mo bumili ng Insta360 na camera, well, maganda naman siya. Kasi lalo na kapag pinahaba natin tong pole, mas lalayo yung view. Para ka nang naglalaro ng GTA eh. Ganun na yung view mo. So maganda siya. Pero yun nga lang, kapag binaliktad ulit natin yung view, tapos bumalik tayo sa pag-vlog katulad na to, ganyan yung nagiging itsura niya. Siguro dito nagdi-nitpick lang ako, pero for me kasi hindi maganda tingnan kapag nanonood ako ng vlog tapos meron isang mahabang edits dyan sa harap natin. Parang nakakailang, nakaka-distract sa itsura ng view. Tapos ang pangit niya tingnan. So siguro pagdating dito, kanya-kanya na lang kung napapangitan kayo or okay lang naman sa inyo na may ganyan. Pero sa akin kasi hindi. So kapag gusto ko kumuha ng mga gantong shots, hahabaan ko ng konti, ilalagay ko yan dyan, tapos eventually tatanggalin ko rin. Hindi ko siya ini-stay sa buong vlog. Yan, ngayon natanggal na natin yung pole, so hindi na siya ganoon kahaba. Tapos tinatago ko lang sa gilid itong 360 natin. For me, ito yung best use ng Insta360 camera. Ganyan lang siya, hindi siya nakakapangit sa view, hindi siya nakakastorbo sa view natin kapag nagva-vlog. Tapos at the same time, nakakakuha tayo ng selfie angle sa pagva-vlog. Yung isang option naman, kung gagamitin mo lang ang Insta360 as your selfie cam, dumiretso ka na ng one lens. Yun nga lang, para dito sa 1X2 na model, ang one lens lang niya nagiging 1440p yung resolution, kaya parang hindi ganun ka-sharp. Tapos ang gamit natin na vlogging camera, GoPro na naka 4K 60fps. So parang hindi siya nagmamatch. Mapapansin mo kapag nagpapalit ka ng angle, hindi siya parehas or hindi man lang siya close. Yun naman yung disadvantage. Alam nyo, ang hirap mag-vlog ng yung parang may plano ka na talagang gawin or nakalatag na lahat ng mga sasabihin mo. Kasi dito gusto ko i-discuss lahat kung bakit hindi ko masyado type yung Insta360. Ang hirap, nakakautal-utal, tapos parang paulit-ulit ka. Para ka nagiging artista talaga, may take 1, take 2, take 3. Pero okay lang, minsan lang naman natin gagawin to kasi yun yung parang na-feel kong i-upload. Pero most of the time, yung mga travel pa rin natin yung ifo-focus natin, yung mga pupuntahan natin, mga quick ride gamit yung XSR 900. Mas masaya at saka mas madali kasi yun. Wow, laking patse. Tapos may listahan pa ako kung ano yung mga sasabihin ko, kasi sigurado makakalimutan ko kapag hindi ko nilista Ang 1X4 ngayon ay 8K 30fps na. Not sure if 60, pero alam ko 8K 30fps siya. So sobrang laking bagay nun. Kahit mag one lens ka, 4K na talaga ang bawat isa. So hindi ka mahahati or hindi matitipid yung quality mo. Unlike dito, 5.7K lang siya.
Dito na tayo sa Lola Nenas. Kain muna tayo saglit. Gusto ko lang i-share na kung ganito naman talaga ang parking sa mga mall, tingin ko hindi na kailangan sumingit ng mga big bike doon sa mga 4 wheels. Kasi meron ka ng allotted space na safe naman eh. May mas malalaking big bike, medyo maliit pa rin to, siguro ng konti lang, pero at least 'di ba, may sarili kang space. Hindi yung parang kanya-kanya kayo na magde-decide. Tapos singit-singit na lang. Yun kasi yung problema. Kaya siguro yung ibang mga big bikers ayaw din makipagsapalaran doon sa ibang mga motor. Ay, sarap, solid. Tapos na tayo mag-donut at saka hot chocolate. Grabe yung hot chocolate nila, ang pait. Hindi para sa akin, pero okay naman yung quality. Nasobrahan lang sa pait, tapos wala masyadong sugar. Anyway, bago natin tuluyan ang video, gusto ko lang sabihin at gusto ko lang ipaalam sa inyo na sana may natulungan at meron tayong na bigay na bagong impormasyon sa inyo, lalo na doon sa mga gusto palang bumili ng Insta360. Alam ko na meron ng X4 ngayon, pero nag-focus naman tayo mainly doon sa pinaka-use ng isang 360 camera. Nalaglag pa yun. Nalaglag yung headband ni kuya, sorry. Kung naka-scooter ako, kukunin ko yan eh. Madali lang bumaba at sumampa. Sa mga nanood, thank you for watching. Ride safe always. Peace!